ang labis. Pakinggan mo, reaksyon at komentaryo, hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto, mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan, ang tamaan mabubunggulan, komentaryo'y makatotohanan, ito lang malalaman. Si Big Paipon, inyong samahan, Your Honor, please, inyong pakinggan, mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo, reaksyon at komentaryo, hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan, ang tamaan mabubunggulan, komentaryo'y makatotohanan, dito lang malalaman. Si Ben Paipon, inyong samahan, Your Honor, please, inyong pakinggan, mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan, mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paipon. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Your Honor, please, good evening, and welcome now to the program. Your Honor, please, Ben Paipon po, makakasama po ninyo. At syempre, invited na po kayo sa ating programa. Alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi. Okay? Today is May 12, Wednesday. And wala bang may birthday ho ngayon? Itong mga nakalipas na araw meron pong mga nagbe-birthday. Ngayon po wala pa po tayong nababalita ang merong nagbe-birthday. Anyway, to those who are celebrating their birthdays today, happy birthday po. Alright, ilang issues po na gusto kong pag-usapan natin ngayon. Unahin natin itong issue sa West Philippine Sea. Hindi po matapos-tapos ito. Hanggat nandyan po yung sala-salabat na pangangatwiran ng Malacanang na hindi naman nagkakapareho ang kanilang mga sinasabi. At a certain point tinatanong ko po ang ating sarili. Kailangan talaga po bang pagdebatehan pa kung kinakailangan pong i-depensa natin ang ating soberanidad? Kasi po naging usap-usapan itong debate ng Pangulong Duterte at former Associate Justice of the Supreme Court, Tony Carpio. Naghamon ang Pangulong Duterte para magdebate with Mr. Carpio
tungkol dito sa West Philippine Sea. Gusto ko lang naman malaman bakit umatras ang mga pinuno natin noon. Ito ay po yung nasasabihin po ng Pangulong Duterte, stupido. Ang mga opisyalis po natin noong panahon ni Noynoy. Kasi umatras sila eh. Yan eh. Sa debate, gusto ko lang malaman kung anong sagot nila. Ayun. Eh, tinanggap po ni Mr. Carpio. Pero bakit po ito pag-uusapan? I'm pretty sure that the President knew all along na may dahilan kung bakit umatras ang mga opisyalis natin. Hindi sila umatras sa laban. Ang totoo po niyan, at ito po pag-usapan natin ngayon, ano po? Ang totoo niyan, at nagsalita na rin po si Noynoy dito, hindi po kami umatras. Namagitan po ang Amerika sa aming sigalot with China. Kasi, ano na ito eh, yung kumbaga sa ano ba yung tawag doon sa traffic? Bumper to bumper na ho sila. Naghaharapan na po yung dalawang barko eh. Sa gitnang West Philippine Sea. Scarborough Shoal. Panatag Shoal, ho? Nandyan na po. Naggigirian na talaga yung dalawa. Ito po na magkakagyera talaga eh kung hindi po nagkaroon ng tagapamagitan. So it was the United States that brokered the agreement. Oh, kayong dalawa, para hindi tayo magkagulo, pareho kayong matras. Eh, ang Pilipinas naman po masunurin, lalong-lalo na kung ang Amerika na ang namamagitan, hindi naman po pwedeng hindi tayo tumalima sa agreement. So, madalit sabi ho, umatras po tayo. Pinaatras natin yung barko. Ang problema lang, naging matigas ang ulo ng China, sinamantala ho, ang pag-atraso natin, naglagay po sila ng karagdagang barko, pagkatapos ginawa po nilang fortress na ang isla, kompleto ho, todos recados ng isang military garrison. Yan ang nangyari po. Talo po ba tayo sa China sa pagkakataong yon? Hindi po eh. Sapagkat dinala po natin ang laban sa The Hague. Napunta ho sa The Hague para makaiwas po tayo sa giyera. Hindi po ba ito iniiwasan ni Digong? Hindi tayo makikipaggiyera sa China. Sabi nga po ni Digong, ang ating presidente, we cannot win the war with China. Siguro naman yung mga previous officials po natin, we don't want to go to war with China, but we have to defend our sovereignty. So, sa halip na makipaggiyera ang Pilipino, dinala ang usapin sa The Hague, sa Permanent Arbitral Tribunal, para pag-usapan sino ba talaga ang may-ari sa pinag-aawayang West Philippine Sea. Ayan ho, maliwanag po yun mga kaibigan, para maliwanagan ng bawat isa sino talaga ang may-ari. Sino po ang merong exclusive economic zone sa West Philippine Sea, yung pinagtatalunan. Mr. Carpio was there in The Hague. He represented the Filipino people in the arbitration case. Anong nangyari ho? Simple lamang ho. Everybody knows what happened. The Philippines won the case. So ano po ang implikasyon ng kapag kapanalo ho natin sa The Hague? Hindi man po tayo nakigyera sa bansang China,
our claim of ownership and exclusive economic zone, yung Scarborough Shoal na yan, was legitimized. So, atin na ngayon yan. Meron na tayong karapatan na angkinin yan sapagkat it is really ours from the very beginning. Hindi lamang po yun, mga kaibigan. Pinawalan saysay din po ng Arbitral Tribunal ang sinasabing 9-dash line ng bansang China. Pero hindi na po natin pakikialaman yan. Ang pinakikialaman lamang po natin, our claim over the West Philippine Sea, especially dyan sa Scarborough Shoal, mga kaibigan, was legitimized. Ginagamit na ng Amerika ang ruling na yan. Meron na silang karapatan na pumunta riyan. Pati Malaysia, meron din pong claims and counterclaims between China and Malaysia. Nanindigan po ang Malaysia, umatras ang China, Vietnam, Indonesia. So, even Asian countries, ASEAN countries, ginagamit po yung arbitral ruling na yan that favored the Philippine government. Siyempre po, hindi naman nagtagal yung mga pinunuho natin, panahon ni Noynoy. Ang term po niya ay magtatapos ng 2016. Tamang-tama naman po, nanalo naman po yung mag-jet-ski sa Scarborough Shoal na si Mr. Duterte. Hindi pa man po siya nananalo. Nangako na po sa mga fishermen sa Pangasinan po. Tinanong po siya sa Pangasinan ho. Ano ang gagawin po niya kung siya po ay manalong presidente? And I saw the video ho, mga kaibigan. Seryoso, Pangulong Duterte ho noon. Kasi may nagtatanong ng mga mangingisda mula sa Pangasinan ho. Anong gagawin mo kung ikay manalo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Dahil hindi na po makapangisda ang ating mga fishermen sa Scarborough Shoal. Dito sila nangingisda sa mahabang panahon. Atin talaga naman yun . Pero inagaw po sa atin ng China. O yan ang sabi ni Digong. Ito, tandaan ninyo ito, mga kaibigan. Hindi naman po siya mag-jet ski mula sa Palawan o kaya kung saan man po pinakamalapit doon. Hindi po siya mag-jet ski. He told the fishermen who asked the question. Ang sabi po ni Digong, ganito ho, and very seriously po ang sabi ni Digong, I will call the Philippine Navy to bring me close to the shoal, to the island. At from there, mag-jet ski ako. Ititirik ko ang ating bandila ng Pilipinas dyan sa Panatag Shoal. Bahala na kung anong gawin ng China. Yan na po. Kailangan ipagtanggol natin ang ating sovereignidad. At that particular point in time, hindi po nagbibiro si Pangulong Duterte. Hindi ko po siya nakitang nag-smile . His face was serious. Sapagkat sovereignidad ito, hindi naman biro-biroan ito. Kasatandaan mo, hindi po siya mag-jet-ski from far away. So wala ho yung gasolina sa gitna ng dagat. Kaululan ho yun, mga kaibigan. Ngayon lamang po niya sinasabi ang mga yan sapagkat umatras po siya sa debate with Mr. Carpio kung ano-ano nga ang kanyang ididadahilan. Yan lang naman ho, mga kaibigan. Pero hindi po siya nagbibiro ng mga panahon na yun. He was serious. Pero kung nagbibiro man, tungkol sa jet ski. Pero hindi ko nakitang nagbiro sapagkat ang kanyang mukha at that particular time na tinanong siya ng isang mangingisda from Pangasinan. Seryoso yung mangingisda ho . Kasi nagugutom na rin po yung mga mangingisda . Benta kinuha ninyo. Pinagbabawalan po sila ng mga Chekwa na mangisda doon sa ating teritoryo. Kaya
Ako'y naniniwala ho na ang puso ni Digong siguro nung mga panahon na yun, nandun sa mga fishermen. Kaya nga lang ho, tama nga siguro eh. Baka naman talaga nagbibiro lang ho siya noon. Ha? At meron na siyang balak na makipagsabuatan sa mga incheko, mga kaibigan, at pinaniwala niya ang mga mangingisda na tutulungan niya sila. Baka naman may balak na ho siya noon, mga kaibigan. O baka naman nagkakampanya na palamang ho, mga kaibigan eh. Meron ng pasabi ang China, Mr. Duterte, we are going to help in your campaign. But please, alalahan mo kami pagka ikaw nasa poder na. Ganyan naman po mga inchiko, mga kapitbahay, mga kaibigan. So baka naman nangangampanya pa lamang si Duterte, may pangako na po ang China. Kaya nagbibiro po siya doon. Pero nakita ko ang mukha niya, hindi po nagbibiro nung sinabi po niya yun. Kasi inutusan po niya, I will ask the Philippine Navy to bring me close to the island. And then I will ride the jet ski, kukunin ko yung bandila ho natin, ititirik ko po doon sa isla. Bahala na kung ano mangyari. But I will have to defend our sovereignty. Yan si Digong nung araw. Kanya napaniwala niya mga kababayan nun natin. Yung mangisda. Naniwala. Ibinoto niya si Duterte po eh. Kita na ninyo. Pero yung pala ho hindi pala seryoso ang ating Pangulo. Kaya ako naniniwala na sa tingin ko ho, hindi pa man po presidente ito, nangangampanya pa lamang ho ito. Kasi marami naman pong mga inchik dyan sa Davao. Baka meron na pong nakausap na malapit po doon kay Xi Jinping na pagsabihan po niya ito, tulungan ka namin, pero magtulungan ho tayo pagka nanalo ka. Hindi ganun na nga ho, mga kaibigan. Sa tingin ko, ganun ang nangyari sapagkat pagkaupo ni Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala na ho. Hindi na inintindi ang soberanidad ho natin. Iba na po ang kanyang sinasayaw. Chinese dance na po ang kanyang sinasayaw. Chinese dance. Sa tunog ng musika ng mga inchik. Yan na po ang sinasayaw ni Pangulong Duterte. Yung pagkapanalo natin sa arbitral tribunal, wala na yun. Kaya sinasabi po niya ngayon, that's a scrap of paper. Tatapon ko sa basurahan yan. Yan ho. Napakalungkot po mga kaibigan. Napakalungkot talaga. Isipin na lamang po niyo. At stake ho, dyan sa Scarborough Shoal, ang kapakanan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Tayo naman po dito sa Pilipinas, hanap buhay po natin kung hindi magsasaka, mangingisda po. Sapagkat napapalibutan po tayo ng dagat. At marami din po tayo mga lupaing sakahin. Di ba? Kaya magsasaka, mangingisda. Ang mga mangingisda ho natin, hindi po makapangisda doon sa dati nilang pinagkukunan ng isda. Binabantayan daw po ng mga inchik. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon. So, anong nangyari po? Ito na. This is the proof now that Duterte must have been joking then, mga kaibigan, sapagkat meron ng pauna na, meron ng mga liaison siguro ng China kay Pangulong Duterte, pagka nanalo ka alalahanin mo kami sapagkat meron kaming regalo para sa iyo. Kaya immediately when he took the presidency na, inalibutan na po ang ating soberanidad. Nanalo po tayo sa arbitration. Our claim has been legitimized to, mga kaibigan. Pero binaliwala ng ating Pangulong Duterte. So ngayon po, ang tanong ho natin dito, kailangan po bang pagdebatehan kung kailangan ipagtanggol po natin ang soberanidad? The President was wrong
ng maghamon ng debate sapagkat hindi na dapat pong pagdebatihan nito. What we were expecting from the President then was to fully support the defense of our sovereignty, mga kaibigan. Nanloko ang China eh. Tayo po ay nilanse ng China. Sumunod po tayo sa agreement. Ang China po reneged from the agreement. Hindi po sumunod ang China. So what happened? Nakapaglagay po sila ng kanilang mga military installations sa nasabing isla. So sa ngayon po mga kaibigan po at mga kababayan, malungkot po ito sapagkat we have here a president that doesn't care. Walang saysay po yung sinasabi, we cannot win a war with China. Hindi naman po tayo makikipaggera. Malaysia did not provoke the war, but the Chinese withdrew. Ganon din po ang ginawa ng Indonesia. They used the arbitration decision. Umatras po ang China. Bakit po sa Pilipinas? Natatanging sa Pilipinas ho, mga kaibigan. Hindi may pagtanggol ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ang ating karapatan. What he is voicing, what is mouthing is the position of China po. Posisyon po ng China ang binabanggit ng Pangulo. Kalimutan na ho niyo si Mr. Roque. Talagang sidekick lang ng Pangulo yun. Parang caregiver na si Bongo lamang ho yun eh. Wala yun. Wag na ho kayo maniwala kay Mr. Roque sapagkat he has his own opinion. Kung minsan salungat pa sa sinasabi ng Pangulo natin. He is supposed to be the spokesperson of the President, but he is voicing his own opinion. Saan ka pa nakakita ng spokesperson for somebody? Pero ang kanyang sinasabi, opinion po niya. Magaling pa sa kanyang amo eh. Ganyan ho si Mr. Roque, mga kaibigan. But what is important here is that our claim was legitimized. We are the real sovereign in the WPS. Unfortunately, natapos ang term ni Noynoy at pumalit si Digong. Ano ang nangyari? Nagpatuta si Pangulong Duterte sa China. That is what it is today. Mababawi pa kaya natin ito? I think so. Maybe not in the near future, pero pagkawala na po ang Pangulong Duterte ho sa presidency, hindi dapat tumagal ang Pangulo natin ngayon sapagkat ang posisyon po niya ang posisyon ng China. Hindi po yung ipagtanggol ang ating soberenidad. Marami na po sa ating mga kabayan in a recent survey po, 85% of the Filipino people want to defend our sovereignty. Pero ang China ho is getting bolder and bolder every day because suportado po siya ng Pangulong Duterte po eh. Bakit po malakas ang loob ng China na yung mga barko nila ayaw alisin dyan sa West Philippine Sea? Kasi ayaw pong palisin ni Pangulong Duterte ho eh. Kahit ano pang sabihin ni Mr. Lorenzana, ano pang sabihin ni Mr. Locsin, o AFP Chief of Staff, alam ko ninyo minsan ho eh, mukhang mag-aalburuto na itong mga ito, AFP, Philippine Military Academy, pero na-diffuse kagad ho eh. Hindi ko maintindihan kung bakit na-diffuse eh. Mukhang meron naglagay na naman sa kanila. Hindi ko alam po ito mga kaibigan, pero naglagay siguro ng malamig na tubig sa ulo ng mga iro. Lumambot ho mga kaibigan ng tuhod ng mga alumni ho natin sa Philippine Military Academy. Nakalimutan po nila ang kanilang responsibilidad to protect the dignity and sovereignty of the Philippines. Nakalimutan na naman po nila. Pero kaya malakas ang loob ng China ho
nandyan si Pangulong Duterte. Siya lang naman ang kailangan nila. Nakakalungkot ito, mga kaibigan, sapagkat we are parang tuta na tayo, alipin ho tayo ng China ngayon eh. Wala tayong magawa. Sabi ni Duterte, wala tayong magawa. Pero in truth and in fact, we can do a lot, you know. Napasimulan na po nila Noynoy Aquino, sila Mr. Carpio at Mr. Del Rosario. Napasimulan na po nila itong laban natin with China. Pero hindi lumalambot ang China sapagkat ang number one po niyang defender is the president who was supposed to be defending the sovereignty of the Filipino people. Pero nasa panig po siya ng mga incheck. Bakit po ganyan? So, matatanggap po ba ninyo na Pangulo pa natin ang Pangulong Rodrigo Duterte sa panahon na ito, mga kaibigan, when what he is mouthing is the Chinese position. Mabigat po talaga, mabigat talaga ito, mga kaibigan. Nakakaya, pero nakakaya talaga. Yung usapin ho dito, mga kaibigan, na bakit hindi tayo humingi ng tulong sa ating mga kaalyado? This is one question na people are asking also. Bakit ang ating Pangulong Duterte hindi po kausapin ng Amerika? After all, we have a mutual defense treaty with them, with the Americans. Madalas naman pong sinasabi that anytime you need our help, we will always be there. And then America has good rapport with his allies in Europe and elsewhere in the world. Napakadali po na tumulong sila sa bansang Amerika. Ang problema lang, minumura po ng Pangulong Duterte ang Amerika po eh. Palibhasa, kasi ang China is with him. And he is with China. Alright. Anyway, pag-aralan po natin mabuti ito sana, mga kaibigan at mga kababayan, sapagkat this is our territory. Maalaala ko lamang po yung mga ninuno natin, yung mga lolo at lola natin. They prepared our freedom. They fought for our democracy. Sila po ang naganda para mapayapa po tayo. Mapayapa with our kalayaan, with our democracy. Unfortunately, ito po ang China ho. Nagsisimula na po at malapit na nilang matapos ang kanilang gusto mangyari sa Pilipinas. Na makuha po nila ang bansang Pilipinas, whether we like it or not. Yan naman po ang pakay talaga nila. Hindi lamang po gawing probinsya ang Pilipinas. Gusto nilang ariin na po ang Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon na nandyan po ang Pangulong Duterte, kakampi po ng mga incheck. Ito ho, ang masakit po dito. Pagka napabayaan po talaga, they will have reason enough to claim that they own the Philippines. Kasi naman po, hindi naman tayo gumigera sa kanila eh. Hindi naman po natin sila kinakalaban. Yan ang pinangangalandakan ng Pangulong Rodrigo Duterte, which makes us lose the game. Matatalo ho tayo, mga kaibigan, hanggat nandyan si Pangulong Duterte. Kanya, siguro nga, kailangan na hong magpasyawa na ho tayo. With 85% of the Filipino people ready to defend our sovereignty, bakit hindi tayo tumindig po? Pero hinahanap po talaga ang ating mga Philippine Military Academy graduates, mga generals na nag-graduate na po sa PMA, yung our soldiers who are still in active duty. This is your mandate. Mandato ho ninyo sa ating saligang batas, ipagtanggol ang ating sovereignidad. Nadinig na po ninyo ang salitang yan sa Chief of Staff ng Pilipinas, Subiana. Ganon din po kay National Defense Secretary Lorenzana. Pero bakit pare-pareho na ho kayo natatamimin na naman?
Oh, ano bang nangyari? Natatameme na naman po ang mga sundalo natin, pati National Defense. Hindi na po nagsasalita. Natameme na ho yata. Philippine Military Academy. At one point in time in our country ho, nag-ingay po ang PMA, Alumni Association at mga retirees. Pero hindi na po nasundan. Nagparamdam lang po ba kayo? Hindi ba ninyo tututuhanin na ipagtanggol ang ating soberanidad? How about those in the active duty in the Philippine Military Academy? At ngayon po yung mga sundalo ho natin. Wala po ba kayong balak na ipagtanggol ang ating soberanidad? Maawa naman ho kayo. Pinag-aral kayo ng mga Pilipino. Your education in the Philippine Military Academy is free, courtesy of the Filipino people. Ngayon, inihingi po nila ipagtanggol ninyo ang ating soberanidad. Kasama naman po kayo dito eh. Bakit wala ho kayong magawa? Nahihiya po ba kayo? Natatakot po ba kayo sa Pangulo natin? Pagka ganyan, hindi talaga kayo Pilipino. Ha? Ayaw ninyong ipagtanggol ang ating soberanidad. Nako talaga naman ho, mga kaibigan. Alright, batiin muna natin ang mga nanonood na at nakikinig sa ating programa. Dumadami na po ito, mga kapitbahay. Eve M. Ramos, ayan, Edmond Pangilinan. Magandang gabi, Edmond. Good evening po, sir. Good evening. Jenna Remo. Wow, pogi tatabin. Bagong gupit po tayo. Jen? Broadstream, salamat po. Okay. Jenna tatabin, why you're so pogi? Nagpagupit lang naman eh. Okay. Josephine Roquero, Eden Petralves, and 3 others are watching with you. Ay, salamat po, Ma'am Jo, at saka si Ma'am Eden. Okay, classmate. Shout out Edmond Samaniego, Pangilinan from Manila at Binyan, Laguna. Sa mga Pangilinan dyan sa Binyan, Laguna, magandang gabi po sa inyong lahat dyan mula kay Edmond Pangilinan. Alright, okay, thank you. Sir Rufino Pablo Tatapig, good evening po. Magandang gabi po. Marie Clado, good evening, Your Honor. Please keep safe and God bless. Jenna Remo, Pogi. Lillian Gabriel, blessed Wednesday po, Tata Ben, and Miss Universe. Stay safe and healthy. More power to your honor, please. God bless us all. God first. Lillian, sarap talaga ng ulo. Talagang inuna ko talaga yung mata. At saka utak ng talakito. Kaya ho, maingay po ako ngayon. Thank you very much, Lilian. Maraming salamat. Hindi ko talaga pinalagpas. Kanina, tanghalian ho napaka-sarap ng tanghalian ko. Nakatulog pagkatapos ng kumain eh. Nakatulog ka agad ako eh. Busog na busog si Tata Min talaga. Lilian, nakita ko yung niluto mo. Masyado yatang maliliit. Anak lang mo yun. Nasaan ba yung mga inahin yan? Ay, yung mga amahin? Nasaan? Alam mo ba, Lilian, hinahanap ni Charlie at ni Mel yung nanay at saka yung tatay ng niluto. Bakit maliliit? Masyado pang maliliit ho yan eh. Pero baka naman yan na lamang yatang itinira mo sa iyo eh. Hayaan mo. Hanapin mo nga kay Mau yung mga nanay at tatay ng mga isdang yan. Uy, masasarap yung malalaking lapu-lapu. Alam mo, napakasarap yan. Okay? Areglado. Lilian, magandang gabi. And again, thank you very much. Alright? May pasabi ako kay May pasabi ako kay Mau. Baka sakaling palakarin na niya. Palanguyin na niya ang mga inahin at mga tatayin ng niluto mo. Baka sakaling makarating dito bago mag-ulan. Habang may araw pa, kailangan palakarin ako dito. Jor Roquero, good evening po, Sir Ben Paipon. At Ma'am Lynn, Your Honor, please keep safe
your family, and take good care of your health, and God bless always. God first. Magandang gabi po. Angelica Paz, magandang gabi po at more power sa inyong lahat sa BSCC Sir Ben. Your Honor, please, and Ma'am Lynn, Miss Universe. God bless and ingat po lagi. Thank you very much. Dionisio Oras, ang pogi Sir Ben, Paipon, bagay po. Ang gupit nyo. Good evening po, sir. Alright, ho. Mga kaibigan, saglit lamang, ho. Itutuloy po natin yung pagbati. Pagbati nyo sa amin at pagbati din po namin sa inyo. Makikinig lamang po tayo sa isang report o sumbong na magmumula sa isang remote area in the far north. Ito po ang isla kung saan po ipinanganak si Mr. Ben Paipon. Dito po ako ipinanganak sa islang ito. We call it Calayan, Babuyan Islands po. Meron pong nangyayari na hindi ko nagugustuhan. Kanya, minarapat po natin na kausapin ang ating kabayan, si Joe Robert Ariraw. Alimin nga po kung anong nangyari. Bakit yung mga taga-Calayan sa islang yan, 1 taon na po na hindi nakakatanggap ng kanilang 4-piece. Okay? 4-piece. Why does it take 1 year para hindi matanggap ng ating mga kababayan sa Calayan ang kanilang karapatan? Alright, alamin natin ang mga dahilan po mula sa ating kasamang si Joe Robert Ariraw. Joe, magandang gabi sa iyo. Yes, magandang gabi kasamang Ben. Ayan. At live po tayo ngayon sa isang barangay dito sa may bayan ng Calayan dahil sa mga nakaraang araw kasamang Ben ay may ilang mga residente dito sa may bayan ng Calayan ang nagrereklamo dahil sa matagal na walang payout ng mga miyembro ng Fortis dito sa may bayan ng Calayan. At ating po ma-interview ang isa sa mga residente dito sa may bayan ng Calayan. Okay. Andiyan taga na. Anong pangalan? Kasamang Ben? Anong pangalan ng i-interviewin mo, Joe? Gusto ba niya magpakilala o hindi ayaw nang magpakilala? Yes, kasamang Ben, si Ma'am Nida ng Calayan. Okay, magandang gabi. Nida, good evening. Ma'am Nida, naimpagarabi Hello iyo. po, magandang gabi. Maganda. Hello po, magandang gabi po. Opo, magsalita lamang po tayo ng Tagalog kasi hindi ko na maintindihan at hindi na ako makapagsalita ng Ilocano. Okay lang po. Pero naintindihan ko naman at nakakapagsalita pa naman. Mabagal nga lang. Opo. So, Ma'am Nida, what happened? Ano po ba ang nangyari? Anong nangyari po? Tatanong lang po sana namin sa mga kinauukulan, sir, kung bakit ang tagal po ng payout dito sa Calayan Island. Mahigit na po 1 taon na hindi nag-payout. Mm-hmm. Tapos po yung SAP, yung social amelioration po, hanggang ngayon po hindi pa po namin natatanggap. SAP 1 and SAP 2? SAP 1, May SAP 2 po eh. SAP 1 po, hindi pa po namin natanggap yung SAP 1. Kung may SAP 2 pa po, yun na hindi pa po namin alam. Darating na po yung SAP 3. Ibig sabihin, hindi pa rin kayo kasali dyan. Yung SAP 1 po, hindi pa po namin natatanggap. Kung may SAP 2 at SAP 3, yun ay wala pa po kaming balita, sir. Pero may COVID ba dyan sa Calayan? Sorry po. May COVID po ba dyan sa Calayan? May problema po ba sa COVID, yung virus, dyan sa Calayan? Wala naman po. Wala. Sorry, zero po ang Aba, case sa Calayan okay. Island. Mabuti naman kung gano'n. At kaya siguro hindi kayo binibigyan ng SAP 1 at saka SAP 2. Wala naman palang COVID dyan, ano ha? Pero yung 4-piece po, Ma'am Nida, 1 taon na po ninyo, sabi nyo kanina, 1 taon na po na hindi binibigay sa inyo? Opo. Ano ang sabi nila? Sino bang nagsabi na? Sabi po ng municipal link namin, sir, nung tinanong namin, maghihintay lang daw po kami kasi hindi daw po namin kayang pwersahin ang gobyerno kasi daw po humaharap daw po tayo sa pandemic. Ganon. Opo. Wala nang ibang sinabi.
na dahilan. Hindi natin pwedeng puwersahin ang gobyerno dahil may pandemic. Yun ang Yun po ang sabi niya. katwiran. Pagka sinabi niyong link, yung liaison po natin sa Calayan, papuntang Tugigaraw. Yung DSWD natin dyan sa Calayan, ang pinakapuno niya sa Cagayan, sa may Tugigaraw, Kapitolyo, di ba? Opo. Okay. So, sino po ba ang contact natin dito sa Tugigaraw? Would you know the name? Sino dahi ka duwata? Sino dahi ko ate dito eh? Sino? Na dahi. Anong pangalan? Anong pangalan? Yung pangalan daw nung ano natin. Yung contact ninyo sa Tugigaraw para matawagan ho namin. Meron, sandali lang po at titingnan po namin. Meron po siyang pangalan sa amin, sir, pero sandali lang po at titingnan po namin. Pero yung ML namin ay si Ano pa? Belina Lugayan po yung ML namin, municipal link. Aha. Siyang nagsasabi sa inyo na hindi natin pwede persahin ang pamahalaan dahil may pandemic. Opo. Opo. Okay. Yun po, yung Alright. sinabi niya. Anong pangalan niya? Pero ang tanong naman po namin sa kanya, bakit yung mga nasa... Ibang lugar. Oo. Tuloy mo, tuloy. Nawawala. Masakit ho nito mga kaibigan. Palibasa, puro. Yung mga isla sa malayong lugar. Maliit. Oh. Pasalamat to tayo. Walang COVID ho sa Calayan. Ano po? Pero yung 4Ps, COVID or no COVID ho, bigay po ng gobyerno ho sa mga mahihirap natin mga kababayan. Pantulong po para sa pag-aaral at pagkain ng mga bata na mag-aaral. Ibibigay po sa kanilang mga magulang ho yan. Budgeted ho yan eh. With or without COVID. May pandemic o walang pandemic ho. Nakalaan po para sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Hindi naman po tumitigil ang pag-aaral. Hindi po ba? So hindi ko maintindihan kung bakit isang taon na hindi po nakakatanggap ng kanilang 4Ps ang taga-Calayan. I wonder if there are other islands. Okay. Nandiyan na kayo? Medyo bumalik na ho ang internet natin. Ano? Yes, kasamang Ben at ating pong balikan si Okay. Ma'am Nida. Nida? Ano yung pangalan ng ML natin? Yung municipal link. Para makausap natin ito at may itanong bakit nagpapabaya siya sa kanyang tungkulin. Alam po ba ni Mayor ito? Joe? Robert? Nawawala ho ang signal ho natin sa Calayan. Ano po? Pasensya na ho kayo mga kababayan. Pero I wonder if there are other remote areas na hindi rin po nakakatanggap ng kanilang 4Ps. This is budgeted already. Meron pong nakalaan na budget ito para sa lahat na mga kababayan natin mahihirap. Wherever you are. Budgeted ito sa pagkaprograma ng gobyerno natin ito, national government ito, para sa lahat. With or no COVID, pandemic or with or no pandemic, nakalaan na ho ito. May budget po na sarili po ito. Okay? Kanya-kanya nga lang. Hindi ko maintindihan, isang taon na po na hindi po nakakatanggap ang ating mga kababayan dyan sa Calayan, Cagayan. I wonder, Robert, nandiyan ka na pa? Nandiyan ka ba? Alright, ho. Nawawala po yung ating signal ho sa Calayan Island. They are in a barrio. Ang tawag po dun Dilam. Medyo mahirap po ang signal sa lugar na ito. Kanya ito ho.
napuputol ang signal natin. Jonicio Poras, magandang gabi po ang Pogi Sir Ben. Bagay po ang gupit nyo. Good evening po, sir. Talaga. Okay, thank you very much. Mariklado, Sir Ben, bagong gupit po kayo. Gwapo na talaga. Mukhang marapit na akong maniwala. Isa pa, maniniwala na ako dito. Ha? Oh, eto si Alex Aquino. Alex, bakit hindi mo sinasabing gwapo ako sa gupit ko? Alex Aquino is watching, my good friend. Alright, okay. Sabi ko tinatanong ko kay Alex kung naniniwala siya pogi din po ang gupit ko ngayon. Ito, baka sabihin mong pogi para hindi ko nakukulayan ito. Kung hindi, pakukulayan ko na ito, pre. Eve M. Ramos, good evening, Sir Ben, Your Honor, please, and Miss Universe. Good evening po. Charlotte Rosefield. Okay, good evening po, Tata Ben. Lilian, wow, talagang nakakapogi ang sariwang talakitok at tanigi. Ang pogi ni Tata Ben, inspired. Oo nga, talagang nagpagupit talaga ako. Bago ako kumain, nagpagupit ako para yung pagsalubong ko doon sa ulo ng talakitok, talagang nanamnamin ko talaga. Katagal-tagal ko nang hinahanap itong ulo ng talakitok na ito. Alam mo ba, Lilian, naiyak-iyak ako nung makita ko na lutong-luto na. Nakahayan na. Pinicturan pa. Pagkatapos nandyan ako sa tabi na. Nako, sabi ko, halika na, kain na tayo. Hindi pa. Iniimbita ko si Charlie dito para pumunta na dito at sumali na dito sa ating tanghalian. Nasa malayo daw sila. Pero itong si Meli to nandito sa Santa Mesa, hindi pa pumarito sa ating kinalalagyan. But anyway, Lilian, I am very pleased and contented. Talagang pinasaya mo ako. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Binigyan mo ako ng ulo ng talakitok at buntot, mahabang buntot ng tanigi. Ayan, thank you very much. Hindi ko pa ginagalaw yung tanigi, pero naka-freezer yan. Pag tinalaw ko yan, pag-hihiwa-hiwa ko, hiwalay yan, gagawin kong sashimi. Katapos yun, I think steak, masarap siguro ang steak dito sa tanigi. Okay? Alright. Thank you very much, Lilian Gabriel. Ash ko! Ay, Tata Ben, gandang gabi dyan. Musta na po? Bagong gupit, lalo pong bumata. Ayan, okay. Shout out po sa mga kasamahan kina Supremo at Kuya Robert Bobadilla na interview nyo last few days ago. Mga kasamahan ko sa Quezon City. Marcel and Tabs. Salamat po. More power. Ayan. Shout out po natin sa kasamahan niyang si Marcel and Tabs. Salamat po. More power. Galing po kay Ashko. Ashko, good evening. Jomay Maymar. Magandang gabi po, Sir Ben. Eden Pedralves. Good evening, idol, classmate. Di ako matulog. Nakatikim na ako dito, Eden. Matagal ng panahon, nung mga nandun tayo sa Calayan, okay lang yung ordinaryo lamang po yung talakitok, tanigi, yellowfin. Nako, talaga na, ang lalaki. Mas matangkad pa po sa akin noong araw dalawa po kaming tao na nagbubuhat po nun. Meron pong kawayan sa pagitan nun namin at nandun nakasabit yung isda. Sumasayad pa po sa lupa. Itong tangkad kong ito
Nung araw po, kahit na bata pa po tayo, matangkad na ho tayo noon. Sumasayan yung isda. Kanyang po kalaki. Kaya hindi po tayo na... Kaya nandito ako sa Maynila ho. Alam po ninyo talagang, ito po yung talagang kinagigiliwan ko na matikman muli. Because nakasanayan na po natin. Kanya nung nakita ko kaagad kay Ma'am Lilian, sabi ko, mine! Mine yan! Mine! Tangiligi! Mine! Talakitok! Meron bang magagawa si Ma'am Lilian? Wala talaga. Sabi niya, mahal po namin kayo, Tata Ben. Mahal na mahal po namin kayo, kaya hindi ako po pwedeng ipagkait itong tanigi at talakitok. So, agad-agad, without delay ho, nakarating. Kanya naman, pagdating dito sa akin, siyempre, luto ka agad. Okay? Lilian, thank you very much. Edmond Pangilinan, happy birthday po to my brother, Emil Sabaniego Pangilinan, deceased. So makabilang buhay na pala si Emil. Okay? Happy birthday in heaven, Padre. Formerly with Pasig PNP as investigator. Ayan. May 12, rest in peace, Sanko, Emil Sabaniego Pangilinan. God bless you and your family. Ayan, malungkot lamang po, wala na po dito sa mundo. Christine Lopez is watching. Good evening, Christine. Good evening po, Sir Ben. Andrew Neo is watching. Good evening, Tata Ben. Elizabeth Paipon. Ay, pamangkin. Good evening. Mary Marilyn Makasukol Onyate. Good PM po, Tata Ben. It's my birthday at si Lovely po, pamangkin ko, Tito Ben. So happy today, birthday po ni Mary at ganon din ni si Lovely. So happy birthday to both of you, okay? Wilma Zamora, good evening po, Sir Ben. Ang lakas po, baka teenager na ang gupit niyo po. Ganun talaga. Alam mo, pang Boy Scout ito. Hindi pumayag yung kasama ko kasi na hindi ganito ang gupit ko eh. Binantayan niya yung barbero ko eh. Walang magawa ng barbero ko. Sabi ko, hindi, ako sundin mo. Hindi. Walang yan talaga. Ay, talaga naman. When there is an outside force, parang China ho, at tangan-tangan niya yung liig ni Pangulong Duterte, hindi po makapalag si Duterte. That is what happened to me. Binantayan mo. Jose Ramos Tabifrancas. Good evening, Sir Ben. Your Honor, please stay safe. Take care. More power to your program. God bless. Ayan, si Mr. Tabifrancas. Beth Paipon, good evening, Tito Ben. Oy, Beth, kahit papaano nakatikim na ako ng ulo ng talakitok at saka tanigi. Okay? Eden Pedralves, good evening, idol, classmate. Gusto kong marinig ang maganda mong pagpapaliwanag sa mga issues. Kaya di muna ako matulog. Like, share na. Okay, thank you very much then. Meron po akong share ninyo, subscribe ninyo yung YouTube natin. Hanapin po dyan sa YouTube channel ni Tata Ben Paipon. Ben Paipon po. Ayan. Alright? Basha Torres, good evening. Sandali. Pakinggan muna natin itong report ng ating nag-iisang reporter po. Si parang Nestor Cagitla. Rigudon sa 430 na mga kawani ng BI nakatalaga sa NAIA ipinatupad na. Alright? Detalye mula kay Nestor Pogi Cagitla. Nes, good evening. Good evening, Tata Ben. Mahigit sa 430 na mga opisyal ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ay inilipat at binigyan ng mga bagong tungkulin bilang bahagi ng pagsisikap ng ahensya na maiwasan ng katiwalian sa mga tauhan nito sa premier port ng bansa.
Sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente na kabuang 356 frontline immigration officer na kasalukuyang nakatalaga sa NAIA ang apektado ng Terminal Rigodon scheme na ipinatupad ngayong araw, May 12, 2020. Sabi pa ni Morente, ang layunin ng rotation scheme na ito ay upang maiwasan ang fraternization sa lugar ng trabaho na kung saan ang mga pag-aaral ay itinuro bilang isang posibleng mapagkukunan ng katiwalaan sa gobyerno. Sinabi pa ng BI Chief na layunin din ng pagbabago na tiyakin na may sapat na lakas ng tao na magagamit upang maihatid ang naglalakbay na publiko batay sa dami ng flight at pasahero sa isang partikular na terminal. Idinagdag pa niya na ang paglilipat ng nasabing tauhan sa ibang lugar na pinagtatrabahuhan at setting ay makakatulong na mapahusay ang kanilang kaalaman at kasanayan bilang mga border control officer ng bansa. Para sa Your Honor Please ng Broadstream Cast Communicators, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat. Thank you. Maraming salamat, Nestor Pogi Kagitla. May balita din po natin kahapon yan. Advance yung atin eh. Pero today is the implementation of the reshuffle na sinasabi ni paring Nestor Kagitla. Bunso dito ng iba't ibang uri ng mga kalokohan po dyan sa BI po eh. Nandyan yung pangalan ng Pastillas scam o scheme. Pastillas. Pagkata meron pang trafficking of women, nakakalusot po eh. Kaya tama lamang po itong ginawa ni Mr. Morente. It's long overdue. Pero ganun po man ho eh. At least purihin ho natin siya. Nagpatupad siya eh. At least nagpatupad po siya. Hindi katulad ng Pangulong Duterte, wala na ho yata, maipatupad ho eh. Hawak-hawak ang tenga, hawak-hawak ang liig ng Pangulong Duterte, ng mga Tsekwa. Can you imagine that? We have a president na ang pagtingin ho natin sa kanya, bravo, yung bang matikas, malakas ang loob, pipitsugin pala eh. Hindi pala niya may pagtanggol ang mga Pilipino. Anak ng pating na buntis na hindi po mapapanganak. Bakit po ganito ang presidente ho natin? Sabi tuloy ni Mr. Armando Dungo, bakit giyera ba ang katapat ng arbitral ruling ng UNCLOS? Batas yan na hatol at dapat sundin ng natalo. Dahil miyembro ang China ng UNCLOS, United Nations Law of the Sea. Ito ho, yung UNCLOS. China is a founding member here, my friends. Kahit yung Permanent Arbitral Tribunal, China is a member there. Founding member nga ng United Nations ang China ho. Bakit po ayaw i-recognize ang desisyon ng body which he belongs? Yan ang mas matinding katanungan ho na dapat ipaliwanag din ni Pangulong Duterte po ito. Pero ang nangyayari ho dito sa atin, kung ano pa yung paninindigan, posisyon ng China, yun ang sinasabit ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi tama ho ito, mga kababayan. I agree with you, Armando Dungo. I agree with you 100%. Jenna Remo, magandang gabi po. Alvin, sino ito? Valencia is also watching. Josephine Taliadillo, good evening po, Sir Ben. Keep safe. At healthy always. Para po merong tagapagtanggol sa amin, mga all victims. More power to your program. Nakausap ko din po kanina sa Radyo Pilipino ang head ng anti-cybercrime ng Philippine National Police. And he told us na aasikasuin po nila
yung mga nakasampang kaso na po sa Philippine National Police. And probably there will be more cases that will be filed with the Philippine National Police, hindi lamang po dito sa Metro Manila. Kung kayo po ay biktima ng OLA sa ibang lugar, Mindanao, Visayas, Luzon, meron pong sangay ang Philippine National Police dyan at nakahanda po sila na tanggapin ang inyong mga formal complaints. Okay? Sa karagdagang katanungan tungkol dito sa problema po ninyo, problema natin pare-pareho, meron po akong ginawa na video. Panoorin po ninyo yun at nandan po yung mga first questions na dapat pong malaman ng mga biktima ng online lending at financing. Okay? Nandyan po sa ating YouTube channel yung video na yan. Okay? Panoorin lamang po ninyo at i-subscribe na rin po ninyo at i-share para yung ibang mga kasamaan po natin na hindi po napapanood ay mapanood din po nila at malaman ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Okay? Areglado. Ito naman po programa ho natin dito sa Your Honor Please. Ito po ay sa BSCC platform. Pagkatapos po ng live broadcast natin, dadarin po yung ating programa sa YouTube mamaya. Pagkatapos, kung gusto nyo, panoorin din po ninyo doon. Hanapin po nyo ang BSCC, Broad Streamcast Communicators, yung platform po nun. At doon po nyo makikita yung Ben Fight one. Okay? Alright. Para mapanood din po ninyo ang iba pang programa ng BSCC. Okay? Ayos, approve it. Subscribe po ninyo yung YouTube po natin, Your Honor Please. Nandito po sa platform ng BSCC. Okay? Areglado po. Armando Dungo, baka naman yung airport ang pupunta sa jet ski at sira o di pa nagagawa ang jet ski. Itong hindi ko maintindihan kay Mr. President. He used the jet ski. He must have used this already even before he became a president. Para bagang ano sa kanya yung jet ski yung gamay na gamay po niya. Maybe because Davao City, napapalibutan din po ito ng dagat at baka kahit sinasabi po niyang hindi siya marunong maglangoy, you do not need to be, meron ka lang life jacket, hindi ka malulunod, hindi ka lulubog, okay? Mag-jet ski ka, okay lang yan. Pero hindi ko maintindihan sa kanya, parang nanloloko talaga eh. Bugoy talaga ang presidente ho natin eh. Ang sabi po niya, hindi ko naisip na wala palang gasolinahan sa gitna ng dagat. Baka maubusan ng kanong gasolina. Anak ng pating talaga ho mga kaibigan. Nakakaloko naman itong katwiran na ito. Sasabihin mo mag-jet ski ka, maghahanap ka sa karagatan ng gasolinahan. Hindi ba naman kabuguyan ho yan? Hindi ko maintindihan. Ngayon lang mo po niya sinasabi yan. Kasi ho, may usaping debate with Mr. Carpio at umaatras na eh. Hindi siya pumayag na magkadebate pero siya ang nagamod. Nakakahiya ho ang Pangulo natin. Kahit ano pang sabihin po niyang katwiran ho ngayon, umatras po siya. Ilalaban po niya si Roque. Di ka ba nahiya, Mr. Roque? Umarap kay Mr. Carpio. Uy, mahiya ka naman. Mahiya ka naman. Panginoon ko po. Anong laban mo dyan? Okay, Armando Dungo. Baka airport, papunta. Nako talaga. This president is very, okay? Ricky Tisoy is watching. Attorney, sabi niya, hi, para hindi ako abogado, ha? Sir Ben, talagang, sabi ni Dionisio Porras, Sir Ben, talagang nagpakabobo na lang ang administrasyon dahil nagpapagamit sila sa komunistang incheck. Alam ninyo mga kaibigan, ang pinapanigan ng ating Pangulo, komunistang incheck. Uulitin ko po, komunistang incheck. Pinapatay po niya
ang mga komunistang Pilipino. Kanino nanggaling po ang komunista? Sa mga inchik po. Pagkatapos pinapaboran ng Pangulong Duterte ang mga komunistang inchik. Pero hindi niya pinapaboran ang Pilipino. Ano ito? What is this? Nakakasuya ang AFP. Lantarang pagtataksil ang ginawa ni Duterte. Una sa sinabi niyang itatapon ang papel na desisyon ng United Nations na ipanalo natin sa The Hague. Napakahalaga po nito sa sambayan ng Pilipino. Napakaraming buhay ang nagbuwis para ipaglaban ang ating kalayaan kahit noong unang panahon pa. Dapat siyang ikulong si Duterte. Sang-ayon po ako dyan, ho, Mr. Porras. Treason itong ginagawa ng Pangulong Duterte ho natin, ho, mga kaibigan. If you still consider him your president. Treason ito eh. Betrayal of Philippine trust, of the trust of the Filipino people. Betrayal of the mandate pinagkakaloob sa kanya ng ating saligang batas to protect the sovereignty of the Filipino people of the country. Ito mga sundalo naman natin, palibasa, bugoy din, katulad ng Pangulo natin. Wala pong sinusunod kundi Commander-in-Chief na bugoy. Ayun. Ibinigay na ho ang Pilipinas ho sa mga komunistang in-chief po. Why of all nations in the world? Bakit po sa komunista pa? Bakit po? Denny Jose Vidavlav. Alright. Sana po sinabi din after sa part niya sa debate na joke only. Walang na talaga. Wala na pong maikatwira ng Pangulo kasi. Kundi joke only. Joke only. Ay nako talaga. Rufino Pablo. Ang maganda itanong sa mga 2022 presidential candidates ay kung ano ang gagawin para maibalik sa atin ang control and possession of the WPS. I think this should be one of the many issues na dapat pong pag-usapan pagdating po ng campaign period for the 2022 elections. This should be an issue that should not be may tabi lamang sapagkat sabi ko nga po of all nations in the world, ang dami naman pong gustong makuha po yung Spratly, makuha po yung West Philippine Sea. Bakit po sa komunista pa ipinigay? Demokrasya po tayo. We love democracy. Tingnan po ninyo ang Taiwan ho, mga kaibigan. That's supposed to be democracy already. Pero pinipilit na kunin muli ng China at gawin komunista at agawin po yung kalayaan ng kaniyang mga citizens. Hong Kong is another problematic area ho. Gustong pairalin ng komunistang in-check ang kanilang patakaran. Pero nasanay po ang mga taga-Hong Kong na malaya po sapagkat under British rule po yan for so many years. Kaya ang problema ho, pag-aari na po ng China, nagpro-protesta ang mga taga-Hong Kong. Pero ang China naman ho, talagang malakas ho ito. May kapangyarihan. Kanya nakakaawa po ang mga aktivista na Hong Kongites because they are now subjected to harassment by the Chinese Communist government. Why of all nations sa komunista pa po tayo nagpapaloko? Bakit sa komunistang China pa po tayo kumakampi?
Nandyan ang Amerika, nandyan po ang Europe, nandyan po ang ASEAN countries, which are not communists, mga kaibigan. Bakit po sa komunista pa po tayo? Ang laki pala ng pinangako ng China ho sa presidente ho natin. Pero, tingnan nyo niya, bill niya. Bill ng babaeng mataba. Ang nakikita ko, wala akong nakikitang nagagawa. Maganda yung bill na may laman ng konti. No? Pero wag naman po masyadong malalaki ang bill kasi hindi na tama ho yan. Jose Ramos Tabi Franca. Thank you, Mr. Rufino Pablo Tataping. Good evening po, Sir Ben. Sino ba talaga ang dapat natin paniwalaan sa dalawa? Si Secretary Roque ba o Secretary Teddy Locsin? Kasi po, iba-iba ang kanilang mga statement. Baka yan ay maging dahilan para tayo maisahan. Nagtatanong lang po. Tama po yung tanong ho ninyo, Mr. Tabi Franca. Pinabubulaanan ni Mr. Locsin ang sinasabi ni Mr. Roque na hindi natin pag-aari ang Julian Felipe. Sinasabi ni Roque po malayo na sa atin yan. Hindi naman po nakikita sa layo sa dalampasigan po yan. May sukat po yan. May sukat po. Unclose nga po At ibinigay na ho sa atin yan. Batas ho, international law. Ito po ay hindi lamang para sa Pilipinas, kung hindi para sundin ng ibang mga bansa. That this part of the sea belongs to the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Pero ito sinasabi ni Roque, hindi rin po atin. Kinurek po siya ni Locsin sapagkat ang talaga naman pong may poder sa foreign affairs. Yung mga issues of foreign affairs, the Department of Foreign Affairs should be the authority here. Hindi si Roque. Si Roque po ito lang, spokesperson of the President. Again, he is using his own opinion. That is not the opinion of the President. Hindi po opinion ng President. Never did the President say na Julian Felipe does not belong to the Filipino people. Hindi po niya sinabi yun. Dapat tanggalin na yan si Roque. Nanggugulo po The authority here is the Department of Foreign Affairs. Tama po si Mr. Locsin. Okay? Yan ang sundin po natin. Nakikisaw-saw ito si Roque ho. Akala mo magaling At gusto niyang makipagdebate kay Mr. Carpio. Wala ka pa sa kalingkingan ng Associate Justice of the Supreme Court. Diyos ko po naman, mahiya ka sa sarili mo, Mr. Roque, sir. Okay? Carmen Sevilla, thank you, Mr. Jose Tabi Franca. Maraming salamat. Carmen Sevilla, amen, sabi ko niya. Tama lang naman po. Josephine Roquero, nakapagtataka, bakit nang si Pangulo Duterte ang naging presidente, saka ang Chinese dito dumating, nagkaroon ng interest ang China sa Philippine Sea. Nabuyo nila si Mr. Duterte ho, mga kaibigan Akala ko matikas ho ito Akala ko talagang tunay na leader ho, ipagtatanggol ang mga Pilipino. Para mga yung a knight in a shining armor dumating po sa Pilipinas pagkatapos ng mga weaklings na mga presidente ho natin. Kung matatawag po silang weaklings Pero naghahanap po kasi tayo noon mga kababayan ng isang leader na kaya po tayong ipagtanggol. Naghahanap po tayo noon ng isang leader na kalaban ng korupsyon. Presidente Duterte, nangako po sa atin, in 6 months, tapos ang korupsyon, tapos ang droga, tapos ang criminality. Hindi po ba usaping bravo yan? Yung nang matitikas na mga leader. Pero anong nangyari? Mas weakling pala ito Tama ka, Josephine. Tama ka. Mel, salamat, ma'am. Malam. Salamat, malam.
Tata Ben, good evening in Indonesian. Ayun. Efren Ramos Abarientos watching from Bicol, Camarines Sur. Efren, kumusta ka na dyan? Okay? Lilian Gabriel, susunduin ko yung nanay at tatay, Tata Ben. Huwag mong ipakikita ka agad sa ganyan. Baka mine. Ipakita mo kay Charlie. Ipakita mo kay Charlie at saka kay Mel. Okay. John Ariel Carullo. Good evening, Sir Ben. Jimmy De La Cruz. Good evening. Antonio Salaw is watching. Oy, Lilian. Hindi yata napansin ni paring Tony. Cynthia Buste. Good evening po, Sir Ben. Stay safe and healthy po. God bless us all. Joan Barte Nelda. Magandang gabi po. Good evening. Watching from Batangas City. Mel, Tata Ben, sino ba naggupit sa buhok mo? Susugurin ko yan. Ngayon din. Kakainis, pinapapogi ka ng husto. Nasaan naman ang katarungan doon? Ano ba talaga itong gupit ko? Ano ba talaga pinagkakaguluhan ng madlang people? Ay, nako talaga. Mel. Alright. Uy, teka muna. Nasaan mo ba talaga itinago si Ma'am Mercy? Bakit nawawala si Ma'am Mercy? Hindi ko na natidinig. Hindi ko nababasa ang mga comment po ni Ma'am Mercy. Saan mo ba din nila? Tapat ka sa akin, Mr. Mel. You have to tell us saan nandoon si Ma'am Mercy Ong. I will charge you for abducting Ma'am Mercy. Sabihin mo kagad, pagka nakita mo. Okay? Liz Martinez is watching. Good evening. Lilian, sarap ng pakiramdam ko po, Tata Ben. Pag may napapasaya ako, thanks be to God. Alam mo talaga, I am very happy with all my heart. Okay? Ayan, no? John Panisales, good evening po. Magandang gabi po at okay, alright. Marilyn Macasukol, good evening. Alasko, hi, Tata Ben. Musta po? Pogi Ingat ka palagi and more power po sa program mo. Keep safe palagi. Magkikita din tayo balang araw. God bless po. I am hoping for that day na magkikita tayo talaga. At sana po matapos po itong mga inaasikaso natin mga problema po ninyo. Jenna Remo, nakatawa po si Jenna. Nakikinig lang ako at naglalaba ako, Tata Ben. Okay, paglaba mo rin ako, ha? John Panisales, done subscribing, Sir Ben. Hi, thank you very much, John. Jenna Remo, Tata Ben, 7 stag update daw, sabi nila. Kahapon dapat meron tayong update from the NBI. Pero nakiusap po si Mr. Vic Lorenzo. Hindi pa raw ready yung kanyang investigador. Kanya humihingi siya ng konting panahon. But definitely, pagka nakakuha po tayo, i-on the air po natin either here sa ating Your Honor please o doon sa kabila. And then kung kinakailangan, i-video natin ulit, i-video natin yan. Alright? Opo nga, subscribe po kayo, please, sabi ni Jenna. I-subscribe ninyo yung video natin. Camasis Almonte Clifford. Almonte, taga Pangasinan po ba? Wow, ang pogi nyo ngayon. Bagong gupit. Camasis Almonte Clifford. Thank you very much. Josephine Roquero, watching sila Lilian, lahat na po. Santiago Jr. Sino ito? Alright, Magno Bismonte Pelaez.
musta na kayo po yung kaso ng Seven Stag? Opo, inaasikaso po natin yan, okay? Medel Franco, oy, matagal ka nang hindi nakapag-comment, Medel. Mr. Franco, we won. Sabi ni Mr. Fabro, we won against China sa permanent court or arbitration. At napapaloob dito na ang 9-dash line ng China ay walang historical and legal basis. Kaya nanalo tayo at bakit di ito ipinaglaban ni Digong? Imbes na ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino, naging abogado pa ng China. Sad, really, po, Kuyang Ben. I feel bad, really, sapagkat ganito ang inasal ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. We won. Maliwanag ko yun. Hindi po, kung umatras man po tayo, 1 step backward, 2 steps forward po ang ginawa ng ating mga pinuno noon. Nila Noynoy, sila Del Rosario at Carpio po. Sa halip na nagpabaya at tumiklop, hinanap po nila ang tamang paraan para makuha po natin ang legalidad. And we won. Our claims were legitimized by the Permanent Arbitral Tribunal. Unfortunately, Digong considered it as a scrap of paper para sa waste basket daw lamang po yan. Unfortunately, this is the kind of president that we have in the country today. Napakalungkot po. Wag na po kayong bahala na ako sa 2022 ha. Alam na po ninyo ang gagawin po ninyo. Medel, Julian Felipe is 175 nautical miles from Zambales. Sakop po sa 200 nautical miles EEC natin. Iingot tong si Roque, Kuyang Ben. Nabanggit ko na nga kanina. Talagang engot-engot talaga ito. Wala. He makes his own opinion in matters that does not concern him. Masyadong pakialamero ito at akala ho niya napakatalino. Pero, ang kanyang talino, kung meron pa po kaunti, hindi po niya ginagamit po nga sa tama. Kanya, walang silbi ko. Walang silbi ang utak ni Roque. Diyos ko po mga kaibigan, pasensya na po ha. Watching from Bakakay, Albay, good evening po, Sir Ben. Magno Besmonte Pelaez. Ayan, good evening po. Ricky Tisoy is watching. Jean Reno, Jenna. Charlotte Rosel. Maraming salamat po, Sir Ben, sa patuloy at walang sawa ninyong pagtulong sa aming OLA victims. Imelda Dumamay po ng Cabuyao, Laguna. More power po, naway patuloy po kayong bigyan ng kalakasan at palawigin po ang inyong programa. Charlotte, thank you very much. Huwag kang mag-alala. Sa abot ng aming makakaya, gagawin po namin ang magagawa namin. Okay? Annalisa Sally, good evening, Tata Ben. God bless po. Medel, I'm back, Kuyang Ben. Bakasyon lang po sa Romblon. Nagbakasyon pala sa... Alagay ko, nakatikim ka na ng malalaking ulo ng isda, no? I had mine this afternoon, this lunchtime. Courtesy of Ma'am Lillian. I miss yung mga fish na ganyang malalaki at masasarap. First class talaga. Medel, thank you very much. I'm back. Kuyang Ben, bakasyon lang po sa Romblon. Taga Romblon pala si Medel. Rosa Mia, hello po. Good evening po. Sabi ni Ma'am Rosa Mia. Tata Ben, sabi ni Mel Militante, wag mo na akong kasuhan. Papanagutan ko naman po eh. Saka, babalik po siya
dyan sa Caloocan. May kukunin siya. Nakalimutan po kasi niyang dalhin yung wedding gown. Wow! Wedding gown na talaga, Padre, ha? Nako, pero gusto ko, ipakita mo talaga muna sa akin si Ma'am Mercy Ong. Namimiss ko na yan. Hindi nagko-comment eh. Nawawala ho yata eh. Ma'am Mercy, are you there? Good evening, ma'am, ha? Alright. Okay. Okay po, mga kaibigan at mga kababayan, ito muna, pakinggan din po natin ang karanasan ng isa pa po sa ating mga OLA victims. Ano po? Hindi nauubos ito. Ha? Pakiusap lamang po sa mga hindi pa nagiging biktima. Makinig po kayo at manood dito sa programa po natin sapagkat dito ninyo naririnig yung hindi dapat mangyari po sa inyo. Nakakaawa po na nangyari po sa mga kababayan natin ang nangyari na. Wala na po tayong magagawa kung hindi, hanapan po sila ng solusyon, katarungan, pakulong. Ito mga lukulukong ito, mga online lenders o mga loan sharks. Ha? Pero kung yung mga hindi pa po nakakapag-online lending, wag na po ninyong susubukan. Hanggat hindi po nakakapagpakulong ang ating pamahalaan at napatitigil itong panluloko ng iba't ibang mga lending institutions na so yung mga iba-ibang pangaltar, palagay ko iisa lang ito eh. So, wag muna ho kayong papasok sa ganitong sistema ho. Mabuburyong lamang po kayo, ha? Okay? Alright. Nasa linya na po natin si Ma'am Melanie, ha? Isang online lending and financing scheme. Biktima po siya. Ma'am Melanie, magandang gabi po. Magandang gabi rin po. Good evening. Good evening, ma'am. Kumusta po? Kumusta na po kayo? How are you? Kumusta? Ito po ay i-share ko lang po yung karanasan ko po. Opo. Taga saan muna po kayo? Saan po kayo tumatawag? Sa Pangasinan po, sir. Pangasinan. Ilan taon ka na, Melanie? 39 years old po. Bata pa. May trabaho? Wala po akong trabaho, sir. Ngayon kasi nawalan po kami ng trabaho talaga mula nung nakaraang lockdown po. Mm-hmm. Kaya napilitan po kami sa online loans po. Oh my goodness. Alright. Pero may pamilya ka na? Yes po. Melanie, sige, kwento mo sa amin. Paano nangyari? Ganito po, sir. Nagkagipitan po kasi noon. Nagkasakit po yung anak kong dalawa. Kaya wala po akong mahiraman dito sa mga kapitbahay ko kasi pare-parehas naman kaming isang kahig, isang tukana. Mm. Kaya naisipan ko pong humiram sa online loans po. Nung una po, nakakabayad naman po ako. Hanggang nung nagka-lockdown po ng itong pangalawa, sir, wala na talaga kasi pati asawa ko nawala na ng trabaho. Kaya ano po yung gagawin ko? Humiram po sa OLA. Nung March 28, magbabayad due ko na sa Kashmi. Kashmi? Kashmi? Kashmi po, Kashmi. Mm. Nakiusap po ako, sir, sa kanila ng 28 hanggang gabi. Nakausap ko po ang isang agent, si Mark Suarez. Sabi ko, sir, maawa naman kayo. Hanggang pinagmumura na ako, sir. Pinagmumura na po ako. Tapos kinabukasan, mga contacts ko, text blast dito, harassment, scammer, magnanakaw. Sabi nila sa akin, sir. Grabe naman. Hanggang ngayon, sir, stress po ako kasi patuloy pa rin yung pag-text nila. Sabi nila, nag-loan ako ng 100,000 tan. Sino ba naman maniniwalang nag-loan ako ng 100,000? Isa akong full-time mom na wala ng trabaho. Bibigyan ako ng ganyan, sir. Walang pinagkakakitaan. Nung isang araw, sir, nag-text din yung piso cash kasi sa pagtapal ko po, nakahiram po talaga ako ng 5 OLA po. 5? Tapos, Mm-hmm. Opo, sir.
Kasi nung ano nga po yan, sir, isa lang po talaga nung nakabayad ako. Tapos pangalawa, nag-loan na po ako ng nasa piso cash kasi pinangtapal ko po. Mhm. Tapos tamang-tama na po yan na nagkasakit yung anak ko. Nang magbabayad po ako sa Kashmir, nadukutan kami ng ng Nak- friend ko, sir, sa may Mm. 7-Eleven po. Mhm. Na ano po yung bag niya po na humiram po ako doon, sir. Pati yung cellphone na anuhan ko ng SIM card na pinang-contact ko sa kanila, ginamit ko sa kanila, nawala din po lahat yun. Oh my goodness. Kaya gumawa po ako ng way para mabayaran po sila. Nag-email ako sa kanilang lahat dahil alam kong yun ang way na magagawa ko. Kasi siyempre, sir, yung mga Facebook ko hindi ko mabuksan kasi maghahanap ng code Mhm. kung sa ibang cellphone na. Kaya nagawa ko ng way talaga na sa email talaga. In-email ko sila. Ayaw talaga nilang pumayag kung sa partial lang po. Gusto nila buo. Opo, gusto po nila yung buo. Buo talaga. Nag-use lang ako ng isang araw. 5,000 ang hiniram ko sa Kashmir. 3,500 lang ang nakuha ko. Tapos magbabayad na po ako ng 5,400. Tapos penalty na 250. Tapos 400 na late penalty. Ganun po, sir. Kaya yung hiniram kong pera, lalong kulang. Nadukutan pa. Anong gagawin Oh ko? my God, talaga naman. Kaya tawagan nila, Kamalas-malasan. pati hindi ko binigay na reference, sir. Mm. Tinatawagan po nila hanggang ngayon. Hindi na nga ako makalabas-labas dito sa bahay namin, sir. Kahit siyan po. Kaya natatakot po ako. Tapos may sinek sila sa akin nung isang araw, please ka. Sabi ng kapitbahay ko, sinahanap ka. Tapos tinanong ko siya kung anong pangalan. Hindi naman niya sinabi, sir, pati hindi niya sinabi rin kung anong company sila. Basta bayaran mo yung 100,000. Saan ako kukuha ng 100,000 na ibabayad ko sa kanila? Isang full-time mom, sir. Mm. Makaka-loan ng 100,000. Jesus Tapos, Christ. oo, ipopost kita sa Facebook. Scammer ka, 100,000. Sabi nila, kaya natatakot ako, sir. Mhm. May communication pa kayo sa mga online lending na ito? Yes, sir. Nakikipag-communicate po ako sa mga agent. Kaso iba-ibang agent, sir, eh. Iba-ibang agent po yung kaya pag hindi ka po nakabayad sa gusto nila, magde-text na naman sila na hayop ka, putang ina mo, scammer ka, magbayad ka na. Gumagano sila, papapatay kita, bubutasin ko yung ulo mo. Ganun po, sir, yung mga text nila. Screenshot ko lahat yun, sir. Yung mga tinext nila dyan sa mga pinapasa ko sa gumawa ako ng Facebook na bago, sir. Pinapasa sa mga lahat ng contacts na na pinag-send nila ng message na yun. Tapos nilagay ko sa email ko po. Melanie, meron ka bang mga kasama dyan na biktima din ng online lending? Ang alam ko, sir, meron po sa taga Turak po. Ano po yun, pinost nila talaga sa Facebook, kaya hiyang-hiya po si Ma'am Joy. Kung nakikinig ka, Ma'am Joy de Vera Prias, andito po ako, isa po akong online victims rin. Parehas tayo na taga dito sa Pangasinan. Kalapit lang namin, sir. Siguro nga kung if you can manage to communicate with them, maganda na mag-usap-usap kayo. Ang problema lang kasi you are far away from us here. Nasa Metro Manila kami. Pero once in a while, nagpapalabas po ako ng mga information para makatulong po sana sa inyo, no? Opo, sir. So, kasama po ba kayo ni Mr. Perfecto Bordalio? Yes po, sir. Okay. Sir, pasasalamat ko po sa kanila dahil muntik ko nang patayin yung sarili ko sa stress. Wag naman, wag. Oh. Hindi lang nila alam, sir, yung ginawa nila sa akin.
Talagang hanggang ngayon, sir, isang buwan na akong, isang buwan at 2 linggo na, Judith ko sa kanila, pero patuloy pa rin, sir, yung pag-text nila. Kaya, yung mga contacts ko na tinatawagan nila, sinasabihan ko na lang na sila yung scammer, hindi ako. Oo nga. Saan kayo wala? Tingnan nyo nga yung pamumuhay namin. Dapat isa kami sa pagkain, sa pera, lahat-lahat. So, sinasabihan ko na lang sila ng ganun, sir. Mm. Pero hindi pa rin natin maiwasan, sir, na isismis, ganun, pag sa likod mo, isismis ka pa rin nila. Kaya, kuminsan, sir, hindi na ako lumalabas dito sa bahay namin. Melanie, manawagan ka sa mga yung mga kaibigan mo na text na message ng mga online na mga bugok na ito. Humingi ka ng paumanhin at pangunawa sa kanila. Ha? Humingi ka ngayon. Sa mga contacts ko po, at saka sa mga friends, family. Hindi po ako humingi pa ako ng sorry sa inyo kasi hindi ko naman po binigay na reference yung mga pangalan niyo po. Kaso po, nahack po nila yung phone book ng cellphone ko, kaya hindi ko naman po sinasadya na ganun po yung mga online lendings na ito eh. Kaya isang bangungot talaga ito sa buhay ko yung nangyari sa akin. Malaking sorry po ang hinihingi ko po sa inyo. Yun lang po, sir. Oo. Nag-file po ba kayo? Did you ever file a formal complaint? Opo, sir. Nag-complain po ako sa Saan? Nawala. Antabayanan po natin mga kababayan. No? Si Melanie po yun from Pangasinan. Biktima po ng online lending and financing. Nakakaawa po eh. Naiyak-iyak na nga po yung si Melanie. Okay, Melanie? Yes, sir. Opo. Yes, sir. Nag-email ako sa mga binigay ni Sir Perfecto Bordalio po sa lahat ng sa kung malapit lang ako sa NBI Cybercrime, sir. Talagang pupunta ako eh. Pero saan kayo nag-file? Saan kayo nag-file ng complaint? Nag-email lang ako, sir. Saan? Sa National Privacy, saka sa Security Exchange Commission, sa NBI Cybercrime, CCC Malacanang. Ako, medyo medyo hindi tama ho yata 'yon, Ma'am Melanie. Kasi yung sa PCC Malacanang, bali po 'yun, pag ka po doon, may bibigay po sila parang si Eva Aquino. Ganun po, sir, Eva Aquino at Opo. I-refer po kayo sa tamang ahensya ng ating gobyerno. Opo, diba? sir. Yes po, sir. Nag-send po ako sa NCC, may binigay po sila. Sabi nila po sa akin kung nakakaranas daw ako ng pangaharas at saka bullying, ganun. Dito po kayo kung mag-email, ma'am, sabi nila. Kaya doon po ako nag-email talaga, sir. Pero nag-email din kayo sa NBI? Sa NBI po, sir, opo, nagpadala rin po ako. Tapos kung may malapit lang daw na NBI sa amin po, pwede pong yung mag-report po doon ng complaint po. Ay, ganito ang gagawin natin na lang po. Melanie, ganito ang gagawin mo. Tawagan mo si Perry, si Mr. Perfecto Bordalio. Kasi mukhang hindi tama yung ginawa mo. Kasi parang nag-file ka ng complaint sa maraming ahensya. Mukhang hindi tama yon kasi baka pagka igawang formal complaint na yan at makarating sa husgado, madidismiss yung kaso mo. Ma-charge ka ng forum shopping. Kanya, hindi ko pa alam kung ano ang dapat mong gawin. Pero I think you have to file a formal complaint. Kung meron mang PNP, Anti-Cybercrime Division, dyan sa
Saan ba sa Pangasinan ka? Sa San Carlos po, sir. Kung merong anti-cybercrime, pakitanong mo dyan sa PNP dyan. Kung meron silang anti-cybercrime division, dyan ka mag-file. O kaya NBI, kung merong NBI. Pero sa isa lang, NBI kung NBI, PNP kung PNP. Huwag ka magpa-file ng NBI, PNP, pagkatapos, wag ma-charge ka ng forum shopping, madi-dismiss yung kaso mo. Okay? Okay po, sir. Pero tawagan mo si Perry muna para paano natin ma-withdraw yung mga in-email mo. Okay? Pero hanggat maaari, sa isang ahensya lamang tayo magpa-file ng formal complaint. Okay? In the meantime, kausapin mo yung ibang mga mga biktima ng OLA para magkaroon kayo ng coordination, magkakatulungan po kayo. Ha? Okay? Okay po, sir. Nandito lang ako sa ating Your Honor, please. At meron pa tayo doon sa Radyo Pilipino. Pwede kayo makinig po sa dalawang programa na yan. Ha? Okay po, sir. Okay. Tawag lang kayo, okay? Mag-message lang po kayo sa amin. Okay? Okay po, sir. Salamat Sige, po, Melanie, sir. thank you very much. Good evening po. Good night, Melanie. Ayan ho. Itong tandaan mo ninyo mga kaibigan, lalong-lalo sa mga biktima ng Seven Stag International, RGS, at saka pangalan nito, online, Seven Stag. Wag ko kayo magpa-file, sabay-sabay mag-file sa iba't ibang ahensya. Okay? Wag. Binabanggit po natin yan sa ating video. Panoorin po ninyo yung video natin. Nasa YouTube channel po ni Tata Ben Paipon. YouTube channel po, yung pangalawa. Nandyan po yung mga sagot po namin sa mga katanungan po ninyo. Marami pong tanong ng mga OLA victims at saka mga Seven Stag International. Pero hindi ko po masasagot ng isa-isa ho. Kanya minarapat po natin, aside from our programs sa Radyo Pilipino at dito po sa Broadstream Cast Communicators, gumawa po ako ng video para dito lamang po sa OLA. Okay? So pwede ninyong panoorin yan. Hanapin po niya sa YouTube channel ni Ben Paipon. Hanggat kung maaari, i-share na rin po ninyo sa mga kasama po ninyo. At i-subscribe naman. Okay? Areglado. Okay? So, tuloy-tuloy po tayo, mga kababayan. Yung mga ibang mga biktima po na hindi pa nag-sumapi dito sa grupo ni Mr. Perfecto Bordallo, mag-join na ako kayo dito dahil gumagalaw po si Mr. Perfecto Bordallo, mga kaibigan. Ang kanilang organisasyon, ang tawag po ay Petition to Stop Loan Shark. Okay? Petition to Stop Loan Shark Financing. And Financing. Okay? And Financing. Hanapin po niyo yan sa Facebook ni Mr. Perfecto Bordallo and find out how to join that group. Malaki po ang maitutulong sa inyo. Karagdagan lamang po yung akin sa video para at least mag-guide po kayo kung ano ang tama. Paano paghahanda ng inyong complaint, saan tayo magre-reklamo, and so on and so forth. Yan po ang kahalagahan ng video na ginawa ko po sa inyo. Hanapin po niya sa YouTube channel, Ben Paipon. Okay? Ang mahirap po kasi dito, marami po kayong katanungan, paulit-ulit din. Hindi ko naman masasagot ng paisa-isa. Kasi meron din po tayong iba pang mga trabaho po. Hindi natin binibigyan ng prioridad yung reklamo ng OLA. Actually, kayo na nga po nangunguna ho dito sa inaasikaso po namin. Okay? Ganyan po ako magmahal sa mga nagiging biktima. Okay? Siyempre po, hindi nawawala ang Seven Stag International at yung mga iba pa. Meron pang
humihingi din po ng tulong. Ito, may nabibiktima din po ng Provident Insurance Corporation. Mantakin ho ninyo, kumuha ng mga iba't ibang plano sa kanilang mga kliyente. Pagkatapos mahinga ng pera, parang Seven Stag International, nagsesarado ho yung company. Anong klase ito? Securities and Exchange Commission, you should look into this very, very carefully. Hindi po yung pinapayagan po ninyo kahit walang permiso for investment purposes. Pinapayagan ho ninyo. Hindi nyo inaasikaso na suriin ang mga ito. Basta nakakuha sa inyo ng pera, nagbayad sa inyo ng pera, pinababayaan po ninyo. Kaya dumami po ang online victims po. Kagagawan po ng Securities and Exchange Commission po ito. Nagkukulang talaga ang Securities and Exchange Commission. Alang niya talaga. Oh? Ganon din po ang RGS. May investment scam din po ito eh. Bacolod naman po ito. Bacolod. Kaya lang, hindi pa sila nakakapagpasyo kung ano ang kanilang gagawin. Makinig kayo dito sa video natin. Malalaman ninyo anong dapat ninyong gawin. Okay? Hero Robrigado, Padre, how are you, my friend? Ikaw pala tumawag dito, salbahe kayo. Pagkat tatawag ka dito sa programa natin, mamamatay yung Facebook ko. Siguro, nakalimutan niya meron tayong extra cellphone para sa mga tawag-tawag kung sakasakaling live broadcast si Tata Ben. Wag mo kayo dito sa cellphone na ginagamit po namin. But ano naman ninyo malalaman yung number nga naman itong Facebook natin ngayon, live, meron pong nakakaalam sa number na ito, kanya alam. Please lang ho. Ilagay po nyo sa alaala ho ninyo na kapag ka nag-live si Tata Ben Paipon, wag ninyong sasabayan ng tawag. Kasi mamamatay po yung Facebook. Okay? Kawawa naman po ang sumusunod sa programa. Ariglado. Okay? Hindi joke yan ha. Hindi joke yan ha. Andali lang. Alright. Hero good evening. Ma'am Rosa Mia, makinig po sana sa instruction ni Sir Perfecto. Yan, okay? Medel Fabro, thank you, sabi ni Medel. Okay? Ariglado. Alright, nako, malapit na ho tayong magwakas na naman. Ano po? Paulit-ulit ko lamang pong ipaalala ho sa inyo na ang nangyayari po dito sa ating bansa sa kasalukuyan. Punong-puno na po tayo ng kahirapan. Punong-puno po ng pagsasamantala. From the top to the most bottom merong nagsasamantala Pinakamalungkot dito, Pangulo natin. Pati tayo napapagsamantalahan. Ano kung hindi sasabihin po ng ganyan? Ang kanyang dinidepensahan komunistang inchik po Ito ang alalahanin natin. China is a communist country. Kalaban po ng demokrasya. We are a democratic country Pilipinas. Sa kanila nagmula ang mga komunista para lumaban po sa gobyerno natin. Mao Zedong. Okay? Inchiko. Pagkatapos ang tatangkilikin po ng Pangulo natin ngayon, ipinagtatanggol Can you accept that? Komunistang incheck. Hindi yata makatwiran ito mga kababayan. We started before
hindi ko lang itinuloy sapagkat there is no organization to really work on this. Pero marami po ang gustong magpatala po sana. People who would like to defend their sovereignty. There are other organizations that are already into this. Hanapin po ninyo ang mga iba't ibang organisasyon na ito, mga kababayan ko, magpatala po kayo. Tandaan po ninyo, ito po ay pinasimulan ng ating mga ninuno, mga lolo at lola, mga tatay at nanay. Sila po ang naghanda para sa ating demokrasya. Sila po ang gumawa ng paraan para meron pong kalayaan ang mga Pilipino at magkaroon ng katarungang panlipunan dito po sa ating bansa. Huwag po sana nating sayangin ang kanilang pagpupunyagi sapagkat nagtagumpay po sila. Kung hindi po dahil sa ating mga ninuno, mga lolo at lola, mga tatay at nanay, wala tayong kalayaan po. Sapagkat sakop po tayo ng China, ng mga Espanyol, hawak po tayo ng mga Amerikano, hawak tayo ng mga Hapon, bumalik ang mga Amerikano. Pagkatapos, naglalaban-laban tayo mga Pinoy. Di ba? Pinatalsik natin ang diktadorya. Hindi pa rin tayo natuto. Hindi tayo natuto. O ngayon na may pangulo ho tayo. Ala diktador din. Akala mo kung gaano katapang. Pero, duwag pala ito pagdating sa China. Nagbibiro lang daw siya. Pero ang totoo niya, ang kanyang puso nasa komunistang inchik po, mga kababayan. Yan ang Pangulo nating Rodrigo Roa Duterte. Unfortunately, he does not belong to the Filipino people. Kasi ang kanyang tinatangkilik ay mga komunistang inchik. Pasensya na ho kayo ha, sa mga die-hard Dutertards. I'm sorry, but this is how I feel at the moment. Hindi ko matanggap na hindi tayo ipagtanggol ng ating Pangulo laban sa mga incheck na mga komunista. Tayo ang mga Pilipino, atin ang bansang Pilipinas. Pero bakit pinapayagan niya na sakupin ang ng mga incheck ang ating mga teritoryo? Bakit? Magkano? Magkano? Tanungin mo ninyo sa kanya. Tanungin po niyo sa kanya. Hindi ko matanggap po yan. Unfortunately, hindi ko po matanggap. Wala nang debate ho rito. Hindi dapat naghamon nga ang Pangulong Duterte. Pero bakit? Naghamon pagkatapos sumatras. Makikita ho ninyo, duwag. Di ba? Anyway, wala na tayong oras po sa kabuuan po ng ating Your Honor. Bukas, babalik po tayo, Ma'am Rosa Mia and Medel. Bukas, babalik po tayo alas 8 hanggang alas 10. Papalit na ho sa atin si parang Doy del Castillo. Gayon din po, pakinggan po niyo siya hanggang alas 12 na yan. Walang tulugan o ito. Okay? Alright. Bueno, meron pa ba? Di na ako natatakot sa mga olas. Wag ko kayo matakot. Illegal sila. Natatakot na ako sa sarili ko. Habang tumatagal, umiigsi na ang buhay ko. Yung cancer sa breast ko, lumalaki ng lumalaki. Sana bago ako pumanaw, may makita akong pag-asa sa mga online lintang mga ola na yan. Sana mabagyan ng leksyon. Di ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Si Ma'am Rosa Mia. Nako nalulungkot ako, Ma'am Rosa Mia. I hope you will get well soon with your illness. Jose Gregorio Clemente, sino
po ba ang mga mas dakila? Si Senador Pacquiao, President Marcos, Jinggoy, o Secretary Roque? Naku, Panginoon ko po. Alright. Charlotte Rosel, ingat po lagi, Sir Ben. Ali, malamang sa malamang ang may-ari ng Ola. Inchik din, totoo yan. Ben Pipon here said thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.